Nung unang mga 1978 na-create yung Kalayaan under the custody of the Armed Forces of the Philippines. Tapos sa mga 1992 nagkaroon na siya ng unang election. At doon lang nagumpisa yung Kalayaan na magkaroon ng shape o civilian settlements. So makikita nyo is an aerial shot of the Pag-asa Island. Now, you can see here the Kalayaan Island territory in relation to Vietnam and China and Palawan. It's not the whole South China Sea, it's just a part of the South China Sea. It's not even the whole of the Spratlys, it's even just a part of the Spratlys. But Kalayaan, you can see the small dots, yung mga specific features kung saan nakalocate yung mga islets natin within the technical description ng Presidential Decree 1596. Ayan o, yun yung pinakamalayo, doon yung Pag-asa at Parola. Now you can see the box there, the hexagon. When at the same scale, when you fit Kalayaan into the map, mas maluang siya, mas malaki. And here, yung apat na isla natin, yung Pag-asa, Parola, Kota, and Panata, that is beyond the exclusive economic zone, nasa more than 200 nautical miles. At yung Likas, Lawak, Patag, Ayungin, at Rizal, it is within the exclusive economic zone. Ito yung green na yun, yung exclusive economic zone. Now, yung Pag-asa is a 37 hectare na island. It has a runway, and then we have allocated portion for housing and the government facilities. You can see the island here, yung type of soil, medyo buhangin siya. At pag nag-low tide, makikita mo yung klase ng base rock na tinutungtungan ng isla. Hindi siya masyadong mataas, it's about 2 to 3 meters above sea level. No, the 7 islands makikita mo rito. In terms of land area, pinakamalaki yung Pag-asa. At kasunod nito yung Parola, 12 hectares. Likas, 18 hectares. And then Parola, 12 hectares. Kota, Panata, napakalit sandbar lang ito. And then itong Patag, sandbar din. At mayroong dalawa na bahura na walang dry land. Lahat ng mga islands na yan ay medyo mahirap ang tubig, maalat. Maliban doon sa Pag-asa na maganda ang tubig siya. Mapapansin mo rito, ang pinakamalayo ay yung Parola. Mas malapit-lapit ng kaunti ang Pag-asa, pero halos magkadikit lang yan sila. Now, in Pag-asa, we have existing facilities. Mayroong kaming smart facility na pinrovide ng smart communication. Pero ngayon under repair siya. So far, wala naman tayong agriculture doon, walang forestry, walang mining, walang cottage industry, at saka yung tourism, hindi pa naman nag-umpisa. Ang activity doon ay fishing coming from different provinces at saka mga towns of Palawan. Pero doon sa Pag-asa mismo, wala pa siyang well-established na fishing industry dahil medyo hindi develop yung mga infrastructure pa natin doon. Now, ang Pag-asa naman ay naaabot ito ng barko at eroplano. Nakita natin dito kahit walang pantalan, napupunta doon yung malalaking barko katulad ng ating barko ng Philippine Navy na doon kami nakakasakay most of the time. At kita naman natin ito, malaking eroplano nakakarating doon kasi mayroon kaming airstrip. So kung pupunta tayo, kailangan natin mag-charter ng lancha or any boat na pwede basta't magandang panahon. Now, ito ang Parola Island. Makikita mo sa Parola Island, 12 hectares ito. Wala tayong masyadong improvement dito except for some military facilities. Mayroong ilang mga Navy personnel ngayon dyan. Actually, ang nakasimpil ngayon dyan ay Marines. Yung namang Kota Island ay 7 hectares ito. Malapit na ito sa Pag-asa, 24 nautical miles lang ito sa Pag-asa. Makikita mo yung pasilidad ay hindi pa masyado ring na-improve. Limitado rin ang pasilidad dito. Then,
Katabi nitong Kota Island ay Panata Island na medyo palipat-lipat ng hugis, lalo na depende sa panahon. Kung habagat, lilipat ang hugis niyan. Kung amihan, lilipat ang hugis ng sandbar at tinaabot ng tubig yung ilalim ng bahay nila. Pero may mga bagong buildings na naitayo dyan na konkreto para tirahan ng mga sundalo natin. Binabantayan ito na ating mga sundalo. Ito naman yung Likas Island, pangalawa sa pinakamalaking isla ng Kalayaan. Ganito lang rin yung pasilidad na makikita natin doon. Mahirap din ang tubig inumin dito, medyo maalat din. Sa lawak, ang tubig doon ay naisasaing at pag tag-ulan medyo hindi masyadong maalat, na iinom na rin naman dahil medyo may konting salinity. Pero sagana dito sa tubig at saka maraming ibon. Ito ang pinakamalapit sa Palawan, 180 nautical miles lang ang layo nito. At may katabi itong isla, Patag, na another sandbar, kalahating hektarya lang ito. At ganun din, nagbabago ang shape niyan sa pag-iba ng panahon. Ganun din ang kanilang struktura, pero at least na-improve na ngayon dahil konkreto na. Ito ang pinakamahirap na isa sa destinasyon ng ating mga sundalo sa Pag-asa, yung Ayungin. At yung Ayungin ay isang barkong isinadsa doon sa Bahura at nagsilbing kanilang tirahan at parang outpost. At ito ngayon yung lugar na medyo malapit sa mischief, kaya medyo palaging pinupunta nitong ating mga kapitbahay na Inchik. And then ito yung RRD, yung Rizal Reef Detachment, na malapit siya sa Malaysian border. At isa sa pinakamalayong destino ng destinasyon natin mga sundalo sa Kalayaan. Pero magandang bahura ito, mayroong lagoon na dalawa, tapos sa gitna niya may sandbar, at makikita nyo yung ating struktura. Diyan nakatira yung ating mga sundalo. Now, dito, simula ng 1989, pinakita na rin namin na hindi pa umabot sa kalahating bilyon yung pera na natanggap ng Kalayaan para sa operation niya at developments. Hindi lang nadagdagan nung year ng 2012 at 2013, pero by 2011, middle of the year 2011, 317,845,542 pesos lang yung total na IRA na natanggap. So yearly nakadetalya dyan. Ang layunin namin, ang aming pangitain or vision sa Kalayaan ay i-develop ito bilang isang special zone for marine fisheries and tourism. Yun yung talagang development trust namin. The rest are just description of how we want to do it at yung lahat ng pailan. Kasi with a progressive and stable economy supported by reliable infrastructure, sustainable environment, productive and self-reliant citizenry, and responsible leaders. But yung talagang aming long-term general projections is towards development of our fisheries at saka tourism.